Let's call Brother Andre, water giver. Wala yung kanilang musician, yung ukulelist. Dami daw siyang assignment. Alright, tayo po ay mag-aaral na and it won't take long, just a short devotion. And this evening we are going to continue our study in the book of Luke. So for the last time, I request everybody to stand up. We'll just read a couple of verses from verse 11 to 17 from the Luke chapter 7. From Luke chapter 7, verse 11 to 17. Let us read it responsibly. And say amen if you're there. All right, let us read it responsibly. Verse 11, the Bible said, Luke chapter 7, it came to pass the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. And when the Lord saw her, he had compassion on her and said unto her, Weep not. And he that was dead sat up and began to speak, and he delivered him to his mother. 17 altogether. This rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the regions round about. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, I thank you, dear Lord. Once again, this night you gather us to be part of this sermon. Makapakinig kami, Panginoon. And we thank you for bringing the brethren here, even for bringing them safely here. And we pray, dear Lord, that we'll not go home empty, but will instead makuha namin, Panginoon, ang root o yung gusto mong ipahiwatig sa amin ngayong gabi. Gusto mong ituro sa amin ngayong gabi. Huwag mong hayaan na masayang ang aming pagpunta dito, Panginoon. Huwag mo ring hayaan na maging sistema lang ang aming pagpunta dito. Nawa ng bawat isa that first of all, we are here para matuto at magpalakasan. Hayaan mo nga na mawala ang mga distractions sa aming mga puso't isipan. Remove everything, O God, that might hinder us from listening to Thy Word, and let Your Holy Spirit guide us into all truth. Ilayo mo kami sa mga maling katuruan, mga maling doktrina, at hayaan mo nga na ang banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa. Ito po ang aming sambutalangin sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. All right, you may all be seated. Sermon, the title of the sermon is From Weeping to Rejoicing. From weeping to rejoicing. So this is one of the miracles of the Lord Jesus Christ, that it's not an ordinary one, because it's like Lazarus na patay na yung tao. In fact, ililibing na to, ay nabuhay siya maguli. Well, as I said before, sabi ng Biblia, di ba, sa Book of John, maraming mga kwento sa Biblia, maraming mga kwento sa nung panahon ng Panginoong Jesucristo na hindi na naisulat dito, sa napakarami, kasi malamang sa atin ay marami na ang hindi maniniwala pag maisulat pa yun dito. A lot of stories, but the fact that na ito ay nakabilang dito, ito ay meron tayong mapupulot na aral dito. Luke chapter 7 verse 11 to 7. So again, the title of the sermon is From Weeping to Rejoicing. So makikita natin dyan, mga kapatid, na mayroong isang babae na namatayan siya ng kanyang anak. And come to think of it, hindi lang po siya namatayan. She is a widow. So namatayan siya ng asawa, at ngayon namatayan siya ng anak. Well, the sad part there is probably this son of hers is probably tumutulong sa kanya maghanap buhay, And paano na lang
And when I was reading this passage, this story, it reminds me on the seven last word nung yung Panginoong Hesukristo, even the Lord Jesus Christ, the time that he was about to depart physically, beside Mary, anong ginawa niya ay nag-ready siya ng mag-aalaga kay Mary, di ba? It was John na inutusan niya. Behold thy mother, behold thy son, ang sabi doon sa seven last word, di ba? And nakita natin doon ang pag-provide ng Panginoon, the fact na ang Panginoon ay nahihirapan, but ang kalooban pa rin ng Panginoon ay mai-provide ang pangangailangan ng kanyang ng tao, at specifically on that part is ng kanyang ina. And kasi alam ng Diyos, even the Lord Jesus Christ, na ang widow talaga ay kailangan may sumusuport sa widow. Kaya nga nakikita natin yan sa New Testament, 'di ba? Na yung widow sa church ay mayroon silang may rules about sa widow. We're not going to tackle about that. But my point is, mahirap maging widow. Mahirap 'yon kasi basically ang lalaki ang dinisenyong magtrabaho, hindi yung babae. Now to sustain all your needs, kailangan mo magtrabaho. Paano pag tumanda ka na? Siyempre babae, kung ito yung babae siya, tatanda na siya mag-aalaga sa kanya. Ngayon namatay pa yung anak niya. So kumbaga, talagang mapait ang kanyang pinagdaraanan dito. This is really sad. So in the introduction, we can see here the scene of sorrow, yung kapighatian na darama ng itong widow. The widow had lost everything, husband, and now her son, probably helping her to survive. Probably yung anak na tinutulungan siya noon. 'Di ba? Yung unang panahon kasi sabihin mo lang sa anak mo, pumunta ka dun sa nag-aani sila ngayon. Pumulot ka dun ng mga yung mga pinupulot nila yung mga sobra-sobra. Kasi sa rule sa Levitical law, pag may nahulog, hindi na dapat pulutin yun ng mga nag-aani. Kasi para nga yun sa mga mahihirap. So, yun we don't know what is the age of this son niya. Malamang nauutusan niya na to. O kung malaki na to, malamang tumutulong na to sa kanya para makasurvive sila sa kanilang pang-araw-araw. Ngayon, namatay pa. Okay? Namatay pa. So, I want you to picture out kung ano ang nararamdaman ng babaeng to. Itong widow na to. And you apply it to yourself sa buhay natin na kung ikaw man ay merong pinagdaraanan, but in fact lahat naman tayo ay merong pinagdaraanan, merong mabataas na pinagdaraanan, merong mababa. Probably your problem is just finances, yung iba problema mo ay about sa yung health, yung iba ang problema mo about sa yung family. So magkaiba-iba tayo ng level ng pinagdaraanan. And this lady right here, this woman really is napaka-worst na po itong kanyang, kasi namatayan na siya ng kanyang mga mahal sa buhay. Okay? Kung lalaki lang ang namatayan, pwede ka pa magtrabaho eh. Kung matanda na ang lalaki, minsan nag-aasawa pa, di ba? Pero ang babae, iba ang impact sa kanila emotionally, mentally, at saka physically pag po sila ay nawawalan ng mga mahal sa buhay. So, but makikita po natin dito that Jesus changed everything in a glimpse of an eye. Nakasalubong niya lang, nagbago na lahat. Now, I have 3 points. First point is He sees. Jesus Christ, He sees. Nakikita po ng Diyos ang ating mga pinagdaraanan. Jesus sees everything. Do you think it's an accident that the Lord Jesus Christ passed by kung saan sila palabas? Do you think aksidente lang yan? Ang Panginoong Jesucristo dun dumaan, samantalang sila naman palabas? Because the Bible said there, it came to pass in the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and much people. Now when he came nigh to the gate of the city, behold, there was a dead man carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and much people of the city was with her. Okay, so may nakasalubong nga nila to. And when the Lord saw her, He had compassion. So, first of all,
My first point is the Lord Jesus Christ sees. He sees. First point, He sees. Nakikita po ng Diyos. I know there's a famous verse in the book of Job that sabi niya, behold, I move forward, something like that. I cannot perceive Him. Yung ganong verse, I move right, I move left, hindi daw niya maramdaman ng Diyos. I move backward. Pero one thing na sinabi ni Job, na kung saan man siya pupunta, ay ito ay para sa kabubuti niya. Hindi nag-doubt si Job, no. Now ito dito, ang gusto kong i-emphasize na nakikita po ng Diyos kung ano man ang pinagdaraanan natin. And the same way, kung ikaw man ay nangunguya ko na bilang isang Kristiyano, nakikita rin yan ng Diyos. Okay? Kasi maybe you will appear in the church na mayroon kang pangangailangan, mayroon kang mga prayers, makita ng mga kapatiran that you really need something, pero nakikita rin naman din ng Diyos ang puso mo na hindi ka rin naman above all seryoso para maglingkod sa Diyos. So, ang gusto ko lang maunawaan yung mga kapatid na nakikita yan ng Diyos. Nakikita ng Diyos kung kailan nyo kailangan. Nang nakasalubong ng Diyos itong babaeng to doon sa palabas na ililibing na sana yung kanyang anak, God knows anong time siya dapat kakasalubungin. Ang lahat tayo may time sa ating mga prayers, sa ating mga tinatanong sa Diyos, sa ating mga pinagpipray o nire-request sa Diyos. Lahat po iyan may time. Lahat po iyan ay nakikita ng Diyos. Napakaliit naman po ang tingin natin sa Diyos kung sa tingin natin ay parang nakalimutan na tayo. Parang wala nang, hindi naman sinasagot ng Panginoon kung ano man ang yung dinadaing sa Diyos. Pero yun nga mga kapatid, kailangan nyo rin maunawaan na ang Diyos nandyan siya sa ating mga pangangailangan. Pero kung ang ating pangangailangan ay hindi align sa hindi align sa kanyang kalooban, at hindi rin po natin masisisi ang Diyos kung ang ating pinapanalangin ay hindi natutugon. Now, ang gusto ko lang maunawaan nyo na nakikita yan ng Diyos lahat. Regardless kung anong aspeto ng buhay mo yan, God sees everything. Jesus saw her, He felt her, He spoke to her. The compassion of Christ, yun po ang gusto kong ma-emphasize dito. And when the Lord saw her, He had compassion, ang sabi ng Biblia, and said unto her, weep not. Okay? And itong mismong feeling na to, alam to ng Diyos kasi even siya nung time ng si Lazarus namatay, di ba? Umiyak siya eh. Umiyak siya. So, alam ng Diyos yung nararamdaman niya. Sabi niya, huwag kang umiyak. So, what is our application here? Our life application. Jesus sees your pain and cares deeply. He doesn't overlook you. Hindi po tayo, minsan kasi naiisip natin, di ba, sa dinami-rami ng tao sa mundo, minsan siguro, hindi tayo napapansin ng Diyos. Hindi po yan, kasi ang Diyos is omnipresent and omnipotent. Lahat ng katangian ng Diyos, alam naman natin na hindi po siya isa lang. Kaya nga po tayo may banal na spirito eh, kasi we have access. Meron po tayong access sa Ama. And wag nating iisipin na nabibehind tayo. At saka na minsan kasi alam mo yun, iniisip natin that we are nobody. Pagdating sa church, iniisip natin na hindi naman ako kagaya ni ano eh. So, hindi naman ako yung kagaya ni ganito, ni ganyan. Okay, so iniisip natin na maliit tayong part. Maliit ang tingin natin sa sarili natin. Okay? So, wag niyong kakalimutan na lahat tayo isa-isa alam ng Diyos ang pinagdaraanan natin. Isa-isa alam ng Diyos ang pangangailangan natin. Bawat isa sa atin alam ng Diyos anong weakness natin at saka kung saan tayo magagamit sa iglesia. Okay? So, He sees. Number 2, He speaks. Tatlo lang po to.
Number one, He sees. Number two, He speaks. The power of His word, mga kapatid. Ang sabi dyan, anong sabi dyan? Anong sabi niya, and when the Lord saw her, He had compassion. Sa verse 14, ang sabi niya, and He came and touched the, how do you pronounce this? Buyer or beer, whatever it is. But I search it, ano to, tiningnan ko siya sa Google. Ito para siyang lagayan ng coffin. Hindi siya yung coffin mismo. Para siyang karo. Doon nilalagay para tinutulak nila doon para ililibing na. May gulong siya eh. Okay, may gulong siya. So, doon nilalagay yung ano ba sa Tagalog yung taataol. Doon siya nilalagay. Frame lang siya. Frame lang siya na may gulong. So, doon siya. Oo, doon siya. Iba-iba ang design niya. Basta ang main purpose niya is i-carry yung ataol para dalhin doon sa kung saan man siya ililibing. Hindi pala uso before no yung na binubuhat. Kasi tayo ngayon binubuhat eh. Hindi. Tayo pala ngayon nilalagay na pala sa Oo, binubuhat lang pala pagpalabas na mas social pala ngayon kasi nakakotse na. Before may gulong din naman. Pero yun ang hinawakan ng Diyos. Ha? Hindi nga niya hinawakan yung lang daw, ang lagayan nga lang daw yung hinawakan eh. Okay? And then, anong sabi dyan? Arise. One word lang mga kapatid. Can you imagine that? By just one word, God can change everything. Isang salita lang, arise. Alam niyo, when we need comfort and we go to our friends, ask for comfort, God, they can give us comfort by giving us encouragement, words of encouragement. Kahit nga pera, nagbibigay ng comfort sa atin. Alam mo yung masama yung loob mo. Binigyan ka ng, minudmuran ka ng pera, bigla kang sumaya. Di ba? Di ba? Minsan, ang lungkot-lungkot natin sa tapos pumasok yung sweldo mo, masaya ka na. O di kaya, nagka-bonus kayo, bigla ka nang masaya, di ba? Minsan yung mga misis, di ba, mula sa mood, tapos nung binigyan na ng pera ni mister, okay na, di ba? Nagamot na agad yung nararamdaman. Pero alam niyo ba mga kapatid, na Diyos lang ang nagbibigay, ang Diyos lang ang mayroong compassion at the same time, hindi lang siya magbibigay sa iyo ng comfort, He can give you life. Buhay mga kapatid ang maibibigay ng Diyos sa atin. Yung mga barkada natin, mapapasaya tayo niyan ng mga natin, kaibigan, pansamantala. Pero Diyos lang po ang makakapagbigay sa atin ng buhay. Tingnan niyo naman to. Hinawakan, sabi lang arise. Bumangon na siya. Anong application natin dito mga kapatid? Life application natin. Every word of God has the power to change us if we choose to apply it. Ang salita po ng Diyos ay may kapangyarihan. At yun lamang po ay kung may i-apply natin siya sa buhay natin. Every word of God. Kasi kaya nga sabi niya kung mayroon kang faith na kahit mustard seed lang, kahit bundok, kaya mong ilipat eh. Wala lang naman talaga tayong pananampalataya kaya walang nangyayari sa atin eh. Pero ang gusto ko sanang i-emphasize, as gusto kong maunawaan natin mga kapatid, na wag natin ituring ang salita ng Diyos na normal na salita lang na para tayong nagme-memorize lang na nasa dictionary. Word of God has power. Kasi alam niyo kung wala kayo ngayon sa church, alam ko iba ang goal niyo sa buhay. Ako ang dami kong goal. Sabi ko na-share ko na yan sa inyo. Ang dami kong mga goal sa buhay. Ang dami kong mga gusto sa buhay before. Na ngayon, wala na ngayon yun. Hindi na inline sa mga gusto ko ngayon. Kasi bakit? Binabago ka ng Diyos eh. Even your desire can be changed. It's because of the power of the Word of God. Kung ina-apply mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, even your desire will change. That's why your life eventually will change. Magbabago yung buhay mo, magbabago yung pananaw mo sa buhay mo, magbabago ang destinasyon o future ng buhay mo. Even your standard will change. It's because of the Word of God. Pag in-apply mo ang salita ng Diyos, nagbabago po ang ating
buhay unti-unti. Because there is power sa salita ng Diyos. Again, the application here is every word of God has the power to change. Every word of God. Yung Proverbs na yan, basahin nyo, and there's a power on that if you will apply that. Especially sa Proverbs. Ang dami dyan. Yung mga story na pinag-aaralan natin every Tuesday, pag in-apply nyo yan, there's power in it, magbabago yan ng inyong buhay. Magpapabago yan ng inyong buhay. Pero sinasabi ko sa inyo, at the same way, pag kayo nakikinig lang, at lalabas kayo dito na para lang kayong tumingin sa salamin, sabi nga, di ba, at nakalimutan mo na kung anong itsura mo after mo tumingin sa salamin, same way, walang magbabago sa buhay niyo. Wala. Nasa church ka pero carnal pa rin ang desire mo sa buhay mo. Nasa church ka nga pero yung mga desire mo, yung mga pinapanood mo sa Facebook, yung mga pinapanood mo sa Instagram, yung mga tinitingnan mo, hindi pa rin maka-Diyos. Kasi bakit? Hindi mo ina-apply. Again, magbabago ka lang pag in-apply mo ang Word of God sa buhay mo. Because the Word of God, I'll repeat it over and over again, there's a power to change. It has a power to change. Every Word of God has the power to change us if we will apply it. Otherwise, it's just a word. Vain. Pag hindi po natin siya i-apply sa buhay natin. No, basic lang naman yun. Kaya nga po may mga Kristiyano, di ba, for example, Sport Fest, makita mo, parang hindi Kristiyano. Pag magsalita, parang hindi Kristiyano, nagmumura pa dun sa basketball. Kasi bakit? Hindi nababago. Yung part na yun, hindi ko nasabing hindi sila ligtas. Yung part na yun, hindi pa nababago. Kasi bakit? Hindi niya pa ina-apply yung Word of God. Kasi once you apply the Word of God in your life, willingness lang ang kailangan makita ng Diyos. Pag nakita niyang willing kang magbago, kasi ako ang hirap kong bitawan, especially yung barkada ko before, napakahirap bitawan. Kasi masaya ako sa feeling ng mga barkada ko, napakahirap bitawan. Pero when I started to change, humiwala ako sa kanila, nagpa-Manila ako, pumunta ako ng Manila. Kasi wala akong mapapala pag nandun lang ako pala kasama sila. At naramdaman ko, that's God's will. Ang nasa Manila pa ako, binabangungot pa din ako kasi malapit lang, pwede lang umuwi. May pinaramdam sa akin ng Diyos, give me the desire, pumunta ng ibang bansa. Ayun, totally talaga na set apart na ako. And then unti-unti nagbabago yung desire sa buhay ko. Yung mga bagay na ito yung plano ko, hindi na. Nagbabago talaga siya. At hindi siya mabilis Especially pag ilang years mong pinagpaplanuhan na itong gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi yung mabilis magbago. Kayo nga, di ba, nandito kayo, mga juniors, nandito kayo sa church, meron na kayong mga desire, di ba? Imagine nyo, yung kami na hindi naman kayo mga Kristiyanong lumaki, may mga desire din kami. Magkaiba lang sa desire nyo, yung desire namin kasi masyadong makamundo. Ngayon, bigla ka naging Kristiyano, nabasa mo yung salita ng Diyos, na sinong magmahal sa kanilang magulang higit sa Diyos, ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Sabi ko, kailangan ko palang mas mahalin ng Diyos kaysa sa mga magulang ko. Hindi yung sinasabing i-disrespect natin ang ating mga magulang. Itinuturo dito yung hierarchy ng obedience natin. So, ang point lang dito is, magbabago ka talaga pag i-apply mo yung salita ng Diyos sa buhay mo. Kasi kahit lang yung verse na sinasabing your body is the temple of the Holy Spirit. Aba, hindi ko ahayaan na yung temple ng banal na Espiritu ay masira sa sakit. Masisira ang katawan ko sa sakit kasi hindi ko siya inaalagaan. Hindi ko siya ini-exercise, pinapakain ko ng mga unhealthy food. Masisira ang katawan ko. Okay, given nagagamit tayo sa Diyos, pero hanggang kailan? Hindi sana mas matagal tayong magamit kung malakas tayo sa physically and mentally. Well, bodily exercise profited a little. Little, pero may little, hindi nothing. It profited something. So,
paano tayo magso-soul win kung uugod-ugod na tayo? Paano ka magso-soul win kung may uric ka? Hindi ka makalakad, mamaga yung paa mo. Paano ka magso-soul win kung naantok ka? Kasi bakit? Hindi maganda resistensya mo eh. Kung palagi kayong inaantok, walang gana sa buhay, kulang kayo sa tubig. Palagi gusto nyo matulog, nasa kinakain natin yon. Wala ka rin ganang magbasa. Apektado ngayon yung devotion mo. Apektado ang pagso-soul win mo. Pag nandiyan ka sa harap, inaantok ka palagi. It affects. Do you think it's a minor thing na yung anong idinudulot ng katawan natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-a-apply ng salita ng Diyos? Malaki. Kasi hindi mo naman mai-apply yung kung mahina yung katawan mo. Kahit pa sabihin mo, ang faith ko ganito, kaya kong ganito, pero wala, may sakit ka na nakaratay ka na sa higaan. Okay? So, apply natin. Hindi tayo namimili lang ng ano ang i-apply natin sa salita ng Diyos. Example lang 'yan na pagpapahalaga sa banal templo ng banal na espiritu para magamit pa tayo ng Diyos. Okay? So he sees, he speaks. Number 3, he restores. Okay? When we encountered God, nung tayo ay naligtas, it doesn't end there, right? Alam natin 'yon. Kailangan ma-restore. May mga bagay na kailangan tayong i-restore sa buhay natin. Same with this young man here, kung ilang man ang taong na to nabuhay, yung na-heal, yung na-resurrect. Hindi lang po buhay ang binigay sa kanya. Lumakad siya uli, dumilat siya uli, nagsalita siya uli, lahat po yun, nag-function uli. Ni-restore ng Panginoon. Okay? Not just life, but speech, movement, lahat po yun ay ni-restore ng Panginoon. And again, nung tayo ay naligtas, simula pa lang yun. At ngayon, unti-unti natin ni-restore yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos. Kaya nga again, mabalik tayo dun sa Word of God, hindi po yan marirestore yung mga bagay na yan na dapat inline sa salita ng Diyos kung hindi po natin i-apply. You have to apply. The Word of God, that's the only way marirestore at unti-unti tayong mamumold into Christ-like mind. Okay? Bakit minsan hindi kaya-aya yung mga lumalabas sa ating bibig, yung mga action natin? It's because we're not Christ-like mind. Hindi pa tayo hubog, hindi tayo mature enough para ipakita o i-show sa tao yung testimony natin na maka-Diyos. So, I only have 3 points and we're done. He sees, he speaks, he restores. Life application for he restores. Your testimony can lead others to glorify God. Okay? Yung testimony natin, kung hindi ka marirestore, kung hindi mabubuhay yung mga parts sa iyo na patay, at hindi ka magiging testimony sa iba, hindi magandang pangitain yung bilang isang Kristiyano. Your joy can become some else faith's builder. Yung kasiglahan mo sa paglilingkod, yung testimony mo, na nakikita ng mga kapatiran mo, that could be a source ng kanilang paglakas ng kanilang faith. Pero for example lang, si Elijah, palagi niyang nakikita kay Andre, o kay Ethan, o kay Aldrich, na, sila nga, ang tamad-tamad, bakit ako magiging masipag? Sila nga, hindi marunong gugas ng plato eh. Hindi nga sila naglilinis ng CR eh. Alam mo dati ewan ko dito pero nung elementary, di ba meron tayong sweepers? Before umuwi, naglilinis kami. Lilinis, naglalampaso,
Yung binabaliktad namin, di ba yung mga upuan sa atin na pahaba? Tinatayo yun lahat. Tapos magwawalis, maglalampaso, magpo-floor wax pa yun ha. Magpo-floor wax. Tapos after ng floor wax, lalampasuhin mo. Sililinisin niyo yung CR. Yung iba, ang gusto, yung outdoor, indoor. Kung outdoor ka, kuha ka ng walis, magwawalis ka sa labas. Ganon kasipag yung mga estudyante. I hope ganon kayo kasipag. After nyo mag-class, I hope malilinisan nyo yung CR palagi. Before kayo uwi, sana malinisan nyo yung CR. Kasi tayo lang din ang gumagamit. One of my favorite place here, CR. Oo, tayo lang din ang gagamit niyan. Okay? Yung mga ano natin diyan, yung mga lavatory, yung mga sink. Tayo lang din maglilinis niyan. Okay, so paano mai-encourage yung kapwa mo junior kung nakikita niya sa'yo, hindi ka rin naman ka-encourage. So parang yung testimony niyo, naghihilaan lang sa inyo pababa. And it doesn't apply for juniors only, para sa atin yun. Pag nakikita natin ng ating kapatid, kaya nga 'di ba, ang church nababansagan, kung ano, parang hawa-hawa kasi yan, 'di ba? Kaya kung makita mo yung mga church na parang ang lungkot, kasi naghahawa-hawa. Mayroong mga church na parang mga buhay, kakulang na lang itapon yung mga Biblia o basagin yung mga Biblia kasi hawa-hawa yan eh. Eh ngayon, kung ang church natin lahat masisipag, hawa-hawa din yan. Ang mga members natin masisipag, ang mga members natin masisigla. Ang mga members natin hindi natutulog sa service. Mga abtik, sabi nga sa Bisaya, mga proactive. Di ba? Ikaw mo nalamya natin. Tapos maya-maya tumutok. Mga prayer warrior pala. Di ba? So hawa-hawa. Again, your testimony, yung action mo dito sa church, huwag tayong maging selfish. Akala mo lang walang effect yan. Nakaka-apekto yan sa mga tao na kapalibot sa inyo. Kasi maraming nag-look up sa inyo. Lalo na kaming mga men. Tapos dumatayo kami dito, nagsising tayo dito, mga men, mga boys. Nagsising tayo dito, tapos makikita ka dun ng mga kapatid mo. Pakanta-kanta pa dun sa harap, tapos panay Mobile Legend lang naman. Di ba? So, it affects your testimony. Ngayon, I don't know if it's right to use the word katisuran, natisod na yung kapatid mo, hindi ka na, well, hindi naman mo yun responsibilidad. Pero, again, you have to be a good testimony sa mga kapatid para makahawa ka. Diba? Kaya nga tayo nag-isolate dito kasi ayaw natin mahahawa sa mga taong hindi kapareho ng faith natin. Tayo dito sa loob, nag-hawa-hawa din tayo sa ating mga katamaran, sa ating mga action na hindi naman mukhang parang mga Kristiyano. Diba? So, He restores and He shift the atmosphere. Nag-iba yung atmosphere ng Panginoong Jesucristo nung na-heal niya yun. Anong sabi doon? They glorified God and ang sabi diyan, basahin nga natin. And he was, verse 16, and there came a fear on all. Nagkaroon ng takot, sabi diyan, and they glorified God, saying, the great prophet is risen up among us. So again, nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Hindi lang sa Panginoong Jesucristo, sa Diyos. Isang magandang halimbawa din yan, mga kapatid, na ang namamagnify yung God the Father. Hindi lang yung, kasi pagdating sa church, pangit yung church na makita lang natin palagi, yung leader, ang pogi ng leader. Although alam ko naman, so, hindi na pwedeng leader lang palagi yung nakikita, di ba? Dapat na mamagnify ang Diyos. Sabi dito, they glorify God. And there came a fear on all, and they glorify God, saying, the great prophet is risen up among us, and that God has visited these people. And this rumor of him went forth throughout all Judea and throughout all the regions round about. So conclusions, mga kapatid, again, he sees, he speaks, and he restores. Jesus turns weeping into rejoicing, from weeping to rejoicing by just blink of an eye. Kanina malungkot yung babae,
what do you think will happen after gumising yung kanyang anak? 'Di ba? Pag ma-encounter niyo ang Diyos, pag pag ilagay niyo sa mga kokote niyo na ang Diyos kasama niyo, hindi kayo basta-basta panghihinaan. Kasi kaya ng Diyos baguhin lahat ng ating mga pinagdaraanan. Okay? Whether seems lost can live again in the hands of God. Call to action, are you in season of weeping? Bring your grief to joy. Trust Him to speak life into what seems dead. Praise Him in advance. Joy comes in the morning. Amen. So, yun lang po. Salamat po sa ating time. At tayo po ay mag-closing prayer. May I request everybody to stand up and let us have a short prayer. Heavenly Father, I thank you, dear Lord, for reminding us that you sees, you speaks through your word, and you restore, Panginoon. Salamat sa kwento na to, sa salita ng Diyos na nag-remind sa amin that anumang pinagdaraanan namin, Panginoon, that it's nothing is too hard for you, O God. Even yung patay ay nabuhay mo, Panginoon. And your divine appointment para makasalubong yung widow na to is really should remind us na sa lahat ng bagay, kung hindi na namin kaya, alam namin dapat na nandyan ka to restore at ibigay, Panginoon, sa amin ang kasagutan ng aming mga panalangin. Lord, dalangin ko personally para sa aking mga kapatid, Panginoon, na sila po ay bigyan mo ng restoration ng kanilang mga pananampalataya. Dagdagan mo, i-increase mo ang height ng kanilang mga pananampalataya. Patibayin mo ang kanilang mga pananampalataya, Panginoon, na ito ay mas lumusog, mas lumalim, Panginoon, at ito ay magbago sa aming mga desire, Panginoon. Baguhin mo ito, Panginoon, at gawin mo kaming isang magandang halimbawa, hindi lamang dito sa church, kundi sa labas, sa aming sa outside world, Panginoon, para maging blessing kami at maging buhay na testimony, Panginoon, na makakahikayat ng mga kaibigan namin, mga kapatiran namin, na makilala ka at ma-magnify ka, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may be seated. So, sa yung nag-sink in sa akin yung historical books and some other theologies na New Testament. Isa sa tinrabaho ng Panginoon yung geographical history ng Israel, yun lahat yung pinupuntahan ng Panginoon. Kaya lahat ng place sa Israel, it is Jesus Christ plan to evangelize. Kaya nga si Jesus Christ, systematical evangelistic plan yung ginawa niya. Hindi lang niya basta sinabing hindi lang yung bang naisipan niya, hindi. Nakaplano na yun from the beginning. Kasi kung titingnan mo yung historical book, yung history ng Israel, scattered yung Israel. May mga half-breeds na doon. So ang ginawa niya, yung isang trabaho niya is to in every streets or in every cities, ang gusto ng Panginoong Jesucristo ay to evangelize na, para walang masabi ang Israel
sa kanyang sa kanyang pagkapanganak. So it is Jesus' systematical evangelistic plan yung ginawa niya dito. So kaya lang talagang yun yung panahon o time na timely, nandun yung may needs. So in-on-forth niya by restoring the lives of her of her child. Okay? So yun. Isa pang lesson na isa pa dito ay kung ilalagay natin practically, dapat sa lahat ng ginagawa natin na exalt at nag-glorify ang Panginoon. Diba? Nung pinagaling ng Panginoon, nung binuhay ng Panginoon yung bata, sino na-exalt? At sino na-glorify? Diba, Diyos? So, sabihin, He demonstrate by performing His duty as a Redeemer, to exalt the Father. In practical believers, we should to perform our responsibilities that God is glorified. Okay? So tayo pong lahat ay dumako na sa ating prayer time. I do believe Brother Benji and